We are in the last part of the verse, chapter 14. Yung kanyang symbolism ng harvest. Now, although simula po nung nag-aral ako, private school, pero natutuwa ako kasi yung private school nung araw, hindi kami deprived ng mga physical activities sa labas ng school. Meron din po kami gardening ng time na yon. May Boy Scout kami. Nung Boy Scout kami, grade 3, grade 4, tinuturuan kami humawak ng kutsilyo. Literally, that age, marunong akong tumagpas ng puno, marunong akong Tapos, naalala ko dun sa gardening namin, meron kaming carrot. Alam niyo yung carrot? Yung sickle na yung, pag hindi ka marunong gumamit nun, mahihiwa talaga yung kamay mo. And so many times na nasugat yung kamay ko using that in an elementary. Pero ngayon ko na-realize na mabuti rin palang matuto ng yung concept ng gardening, ng harvest, ng Ano yung significance ng harvest sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Now, again, symbolism, sinabi, there's two kinds of harvest. Okay? There's two kinds of harvest. Yung harvest of the grains and harvest of the grapes. Now, iisang instrumento yung ginamit sa pag-harvest. Yung carrot, yung sickle. Okay? Now, sa mga ibang sa ibang commentary, isa sa mga depiction nila na si Jesus may hawak na carrot. Di ba? Parang kung sa modernong pag-iisip, parang ang hirap isipin na si Jesus Christ may hawak na carrot, di ba? Pero kung titingnan din natin, may karapatan siya. Di ba? So ano yung symbolism ng carrot na yon? That was yung kanyang pagtatapos nung pagpapalago or ahayaan na yung paglago ng mga bagay na nandun sa kanyang garden, di ba? So, meron dalawang klase ng harvest, grains and grapes. Tapos, iisa yung tool na gagamitin. So, anong ibig sabihin nun? Merong iisang paghuhusga, may iisang paghuhukom dun sa dalawang klase ng punish o ng consequences na mangyayari. Now, there are two possible consequences dun sa mga madadatnan ng muli niyang pagbabalik. So, there is a punishment and there's a reward. Pero may isang tool, yung kanyang justice. Di ba? So, yun yung symbolism ng harvest, ng carrot. Ibig sabihin, tatagpasin lahat. Pero, pagtagpas lahat, ano ang magiging end result? Di ba? Yung grains, pagkatapos mo siyang tagpasin, ipaprocess mo siya para maging pagkain. Di ba? Pero yung grapes, tatagpasin mo siya, iipunin mo siya, ika-crush mo siya, i-ferment mo siya, bago So, ibig sabihin, makikita natin kung ano yung justice na gagawin ng Panginoon. So, yung unang katotohanan na kailangan nating malaman, matuwid yung paghuhukom ng Diyos. Okay? Mahilig po akong manood ng yung sa YouTube, yung mga operations ng MMDA, yung panaga, weird ko pero pinapanood ko yun sa YouTube. Yung sinasamahan ng mga vlogger, yung operations ng MMDA, kung paano sila nag-a-attack ng mga illegal parking, yung mga obstruction sa kalsada. One thing na very common sa Pinoy, pag nag-impose ng justice ang gobyerno, lahat may dahilan. Di ba? Ay, sandali lang naman po ako nag-park dito eh. Wala po bang 5 minutes? Di ba? O, mga ganong common na dahilan. Meron pa nagsabi, sabi ng may-ari
Reason number 2. Reason number 3, matagal na kaming nagpa-park dito, wala namang sumisita sa amin. Di ba? Marami pa mga rason. Now, parang isipin natin na yung paghuhukom ng Diyos, parang perfectong MMDA. Wala silang sasantukin. Di ba? Pag hinatak yung sasakyan mo, pag hinatak yung mga obstruction mo dyan sa labas, naalala ko dati, pati mga paso na nilagay sa kalsada, pati yung mga signage, inaano nila, di ba? Tapos anong gagawin natin mga tao? Ano ang common na gagawin ng mga tao? Magdadahilan tayo sa Diyos. Di ba? Sasabihin natin, Lord, 5 minutes muna! Sandali lang, itatabi ko muna yung sasakyan ko. Or kaya sasabihin natin na, sabi nung may-ari, pwedeng dahilan natin doon. Sabi nung sa pagkakaalam ko, pwede naman. Di ba? Ano ba yung isang common? Matagal ko nang ginagawa ito. Di ba? Inaakala natin mga tao na just because God is loving and God is merciful, merong konsiderasyon lahat ng kanyang pag-uukom. Na hindi naman siguro gagawin ni God yan. Di ba? Kasi mabuti naman siyang tao. Hindi naman siguro hayaan ng Panginoon na mangyari ito sa kanila. Dahil mabuti naman akong tao o mabuti naman siyang tao. Alam niyo, binasa ko dati yung books na Why Bad Things Happen to Good People. Di ba? And totoo nga na pwede tayong maging mabuting tao na wala ang Diyos. Ang tawag po doon moralism. Kasi gusto ng mundo, gusto ng kaaway, na maniwala tayo na pwede natin gawin kung ano ang mabuti ng wala ang Diyos. Why? Bakit gusto ng kaaway ng mundo na maniwala tayo na pwede tayo maging mabuting tao nang wala ang Diyos? Kasi isa lang ang pwedeng gawin nun. Ang pwedeng gawin nun, hindi natin kailangan ng Diyos para maligtas. Or, kaya kong maligtas sa sarili kong gawa. And pagdating ng pag-uukom ng Diyos, lahat naman magsasabi na wala akong kasalanan. Parang ano yung preso. Diba? Pag tinanong mo yung mga preso, bakit ginanong ito? Wala kasi akong kasalanan. Hindi, tatanong ka, anong kaso mo? Shoplifting. Anong kaso mo? Theft. Ganon. Anong kaso mo? Robbery. Anong kaso mo? Murder. Pero lahat yun magsasabi ng walang kasalanan. Now, pagdating ng paghuhukom, dalawang klase lang ng tao ang meron. Yung aamin na sila ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. At yung mga tao magsasabi hindi nila kailangan ng Diyos. Iisa ang tool, karet, justice. Kailangan mangyari yun. Kailangan ipakita ng Diyos na pantay siya sa lahat ng nila. Hindi natin pwedeng sabihin, sabi ng pastor ko, pwede naman daw ito. Di ba? Parang sabi ng may-ari ng building, pwede naman pumarada rito. Di ba? At ganun din yung kasalanan. Ginajustify din natin. Matagal ko na ginagawa ito eh. Di ba? Wala namang sumisita sa akin. Di ba? It doesn't mean na Pero one thing, iba yung mga taong makasalanan, na umaamin sila makasalanan sila. Iba rin yung taong makasalanan siya. At ginajustify niya, okay lang yun kasi matagal na niya ginagawa. Magkaiba yun. Okay? Kaya importante mga kapatid na isipin natin, huwag nating hahayaan na merong exemption sa punishment ni God. Merong exemption dun sa kanyang judgment. Why? Walang exempted kasi perfect ang judgment ni God. Perfecto yung pag-uukom niya. Diba, kung tayo nga, minsan nagkakamali tayo dun sa pag-determine ng karakter ng tao diba?
Nagkakamali tayo dun sa pag-determine ng tunay na nangyari. Pero ang Diyos, hindi pwede yun. Yung kanyang justice mangyayari sa tamang panahon, di ba? At hindi natin pwedeng i-deny na justice yun ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ihanda natin yung mga puso natin. Paano ba natin ihahanda yung puso natin sa kanyang pangako? Una, alamin na natin yung kondisyon ng buhay natin. Di ba? Alamin na natin yung kondisyon ng buhay. Go back dun sa life, sa buhay ni David. Di ba? And kahapon, yung mga ilang araw, pinag-usapan yung tungkol sa buhay ni David dun sa mga preachings ng mga guest pastors nung naroon. Kung tutusin, kung babasahin mo yung Psalms, at pag-aaralan mo yung buhay ni David, as in, wala akong maisip na pwedeng maging excuse dun sa mga ginawa niya. Kasi talagang sobrang makasalanan po ni David. Di ba? One sin after the other. For example, ang sabi sa kanya ng Panginoon, may instruction sa kanya na gumising ka ng maaga araw-araw so that you can worship me. Pero meron isang pagkakataon na gumising siya ng gabi. Di ba? Anong instruction sa kanya pagkagising niya? Worship me. Pero anong ginawa ni David pagkatapos niya gumising ng gabi? Nag-ikot siya sa kanyang kaharian. Pumunta siya sa pinakatuktok. Di ba? At dahil doon, nakita niya yung kasalanan. Nakita niya si Bathsheba doon. Di ba? At ano ang sinasabi sa kanya? Bakit kailangan niyang sumamba sa Diyos? Di ba? So that ang kanyang focus ay nasa Diyos. Wala sa Diyos ang kanyang focus ng time na yun. Kasi kung ang focus niya nasa Diyos, wala siyang hihilingin pa, wala siyang nanaisip para sa sarili niya. Kinakita niya maganda, akin na to. Para sa kanya, ano ang kailangan niyang gawin? Iniasawa si Bathsheba. So gumawa siya ng paraan na ilagay sa frontline ng gera yung asawa ni Bathsheba. Diba? Do you get that? Kung sa modernong panahon, titingnan natin kung ano yung ginawa nung ni David ng time na yun. Sobrang mali talaga. Wala talaga tayong pwedeng i-justify dun sa ginawa niya. Diba? Pero when we go back dun sa pagsusulat niya ng Psalms, dun din naman natin makikita yung kondisyon ng puso niya. Alam niya na nagkamali siya. At patuloy siyang humihingi ng tawad sa Diyos. Di ba? At meron pa. Akala niya, hindi mani-reveal yung kanyang ginawa. So, sa mahabang pagkakataon, sa mahabang panahon, tinago niya yung kanyang pagkakasala, inabuntis si Bathsheba. After 2 years, pumunta sa kanya si Nathan. At pinapagalitan siya ni Nathan. Diba? Pinagalitan siya ni Nathan. 2 years old na po yung anak ni David, anak niya sa labas na yun. Grabe, sobrang, diba parang if we will judge, mali talaga yung ginawa niya. At hindi lang isang beses yung pagkakamali. From the time ng instruction sa kanya ng Panginoon, so kung ano yung kailangan niyang gawin, at ano yung kondisyon ng puso niya, everything had fallen apart. Pero ng mga panahon din na yun, sa mga panahon na nagkamali siya, sa panahon na nagkakasala siya, anong ginagawa niya? Nagsusumamo siya sa Panginoon. Pansinin niyo yung mga sinulat niya, Lord, there is nothing hidden in you. Do not judge me for the things hidden that I have done. Diba? Cleanse my heart. And to the time na nagkakasala siya, alam din niya na nagkakasala siya. At kaya nga, at the end of the day, he was what? A man after God's own heart. So, habang hinaantay natin yung muling pagbabalik ng Panginoon,
Hindi naman hinihiling ng Diyos yung perfecto nating buhay. Babalikan natin yung buhay ni David. Babalikan natin yung buhay niya. Yung buhay niya, na sa oras na nagkakasala siya, alam niya yung kondisyon ng buhay niya. And that's the same thing. And that's also the reason kung bakit sa maraming pagkakataon, hindi rin naman ako humihinto mag-preach. Pero nananahulog ang perfecto yung buhay ko. No, there are many things in my head, in my life, in my past that continue to haunt me. Pero sa dakilang awa ng Diyos, araw-araw din sa buhay ko, naiintindihan ko yung kondisyon ng buhay ko. Yung kondisyon ko. And I would pray na yung mga bagay na nangyari sa buhay ko at nangyayari sa buhay ko, hindi I would attempt na ayusin yung mga bagay na yun. And the same thing with David. I cannot discredit the fact na si Haring David, gumawa rin siya ng paraan na i-correct yung mga pagkakamali niya. At habang kinukorek niya yung pagkakamali niya, nagsasumamo rin naman siya sa Panginoon. Pero wag natin tingnan yung buhay ni David na iba sa buhay natin, ha? Tao din siya, tandaan natin. Nagkataon lang na haring siya noong panahon na yon. Pero yung kondisyon ng puso niya, hindi naiiba sa atin. Kaya nga, lagi siya, sabi niya, sa muli mong pagbabalik, Panginoon, don't count me unrighteous. Yung may mga ganun siyang sinasabi, di ba? Aasahan ko na muli kitang makikita. Aasahan ko na makita ko ang muli ang biyaya mo. And this is the time na nagkakasala si Haring David. Sa mga panahon na naririto pa tayo sa lupa, huwag natin kakalimutan na perpekto ang paghuhukom ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang paraan. Kung iniisip natin makakaligtas tayo sa mga bagay na itinatago natin ngayon, balang araw ihaharap natin sa Diyos. Pero ano ang mahalaga habang nag-aantay tayo? Patuloy natin kilalanin yung kondisyon ng puso natin. At patuloy natin kilalanin kung sino ang maghuhukom sa atin. The moment na makalimutan natin, isang bagay ang hindi nakalimutan ni Haring David nung panahon na nagkakasala siya. Hindi niya nakalimutan na huhusgahan siya ng Panginoon balang araw. Hindi niya nakalimutan na makasalanan siya. And that's the same thing. God is not asking for a perfect life. He's only asking for two things. That we will understand the condition of our heart, and we will know that He loves us so much that He's ready to judge us. So ganun din. The same thing, tayo mga Kristiyano, we have to confront one another sa ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kami naririto, nasa sa harap, narinig nyo, nakikita nyo na nagkakasala kami, by all means, sabihan nyo kami. Ang isang malaking tanong nga, yung unang-unang tanong dun sa conference na pinatinan ko na sinasabi nila, do you love so much that you're ready to confront others? Ganun ba katindi ang pagmamahal ko kay Pastor Juan sa inyong lahat na handa akong i-confront kayo sa oras na nagkakasala tayo? Ganun din ba ang tindi ang pag-ibig ninyo sa amin na handa kayo to confront us sa mga panahon na nagkakamali kami? Pero wag natin, again, God's judgment is perfect, pero there are two things that we can do while waiting for His judgment. Know the condition of our heart and know the one who will judge us. Ano pa yung paaasahan natin? Pangalawang bagay na aasahan natin, may dalang kabanalan ng pagsamba sa Diyos. Most of the time, aminin man natin hindi, sinasabi ng Diyos na ito ang mangyayaring paghuhukom. Pero all throughout the book of Revelation, ano yung encouragement niya sa church? Worship me. Habang nag-aantay tayo sa muli niyang pagbabalik, sa muli niyang pagparito, anong hinihiling niya sa atin? Pagsamba. Bakit pagsamba? Di ba?
Kasi sa pagsamba, may dalang kabanalan. Ang sabi nga rito, dakila at kamangha-mangha ang iyong magawa, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, matuwid at totoo ang iyong mga daan, o hari ng mga bansa. So, at the end of the day, we know that there will be judgment. But at the end of the day, ano ang pagkilala natin sa Diyos? Ang pagkilala natin sa Kanya, yung dakila niyang pagmamahal. So, yung dakila niyang pagmamahal, paano natin susuklian? Holiness, ang sabi sa atin, be holy, for I am holy. Let me rephrase that. Diba? Worship me, for I am holy. So, yung holiness na sinasabi rito, kung pinupurso natin ang holiness ni God, or kinikilala natin ang kanyang kabanalan, dapat patuloy tayong sasamba, hindi tayo hihinto. Now, we could define worship in so many ways. Pero for me, isa lang ang definition of worship. The definition of worship is submitting to God's love. So pag nag-submit ka, nagpasailalim ka sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ano dapat ang buhay na meron ka? Yun ang worship. Di ba? So, huwag natin hayaan na bigyan ng mundo yung ng definition yung pagsamba natin. Kasi most of the time, iniisip natin na yung pagsamba ay yung pagpunta lang sa church. Iniisip natin na yung pagsamba ay isang pagkanta lang, o yung pagbibigay ng offering, o yung pagsiserve sa ibang tao. You have to understand, all those things are good. And those are things na result ng puso natin, ng pagkilala natin sa banal na Diyos. Pero you have to understand na yung pagsamba ay tunay na pagkilala dun sa kabanalan ng Diyos. Dahil kilala mo ang kabanalan niya, kilala mo ang kondisyon ng puso mo, alam mo kung paano ka mabubuhay. Does it mean that your life will be perfect? No. Pero ipupurso mo yung bagay na mabuti, maganda, kaakit-akit sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, we have to remind ourselves na ang pagsamba, ang tanging naangkong na tugon sa kabanalan ng Diyos. This is the proper response to God's love. Worship is the proper response to God's love. Remember that. Kung alam mo mahal ka ng Diyos, sasambahin mo siya. Okay? So, ano ba yung mga paraan ng pagsamba? Yung isusuko mo yung sarili mo talaga sa Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, I'm not trying to guilt trip everybody. Pero nung tinawag ako ng Diyos na alam ko magiging missionary ako, wala akong ibang gustong gawin kundi fulfill yung bagay na yun. Pero sino nga ba naman ang gustong isakripisyo lahat ng bagay para lang sa kung anong gawin ng Diyos na hindi mo naman nakikita? Di ba? May mga pagkakataon sumagi rin sa isip ko na, bakit ko ba ginagawa ko? Bakit ko ba pinaparusahan yung sarili ko dito? Bakit ko ba kailangan gawin ito? Because I understand that God called me to do this, and this is my way to respond to Him. Hindi lang po obedience yung nag-uudyok sa akin na gawin yun. Pero yung matinding mystery ng kanyang pagmamahal, parang wala kang ibang gustong gawin, kundi, sige Lord, I would like to please you whatever way. I'm not perfect, my offering is not perfect, my life is not perfect, but I would like to respond to your love. Diba? And most of the time, ang mundo sasabihin sa atin, mahal ka ng Diyos. So gawin mo kung ano ang gusto mo na makakapagpasaya sa'yo. Kasi mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos masaya ka. Gusto ng Diyos wala kang problema. Diba? Ganun ang thinking ng mundo eh. Diba? Naalala niyo yung illustration ko na yung may nagpipreach tapos may lumapit na 14-year-old na member ng LGBTQ.
Tapos sinabi niya, does God love me? Sumagot yung preacher, yes. Sabi niya, that's good enough for me. So, ano gagawin mo? Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? You need to respond. Diba, hindi lang sapat na alam natin na mahal tayo ng Diyos. We need to respond to His love. Tinatawag tayo, kilalanin ang Kanyang kadakilaan. We are called to glorify Him. Diba? And to submit to His authority. Diba? Yun yung buhay na may dalang kabanalan. Diba? Kaya, alam mo, growing up from a Catholic background, di ba yung yung mga nagpe-pray ka para sa mga santo, nagpe-pray ka sa mga saints, di ba? Naalala ko yun eh. Parang, alam mo, at one point in time, naisip ko, bakit ko kailangan mag-pray kay St. Francis para gumaling yung aso ko? Diba? Inisip ko rin yun. Tapos na-realize ko, na yung mga saints na to ay tao din katulad ko. Tapos nung naging Kristiyano ako, sandali. Ang saints pala, ang santo pala, ay ang sino mang kumikilala sa Diyos. Actually, before we were called Christians, we were called what? We were called saints. Yung mga follower ni Jesus Christ, before they were called Christians, they were called what? Saints. Yun yung description sa kanila, saints. So kaya mga kapatid, huwag natin hahayaan na makalimutan natin yung holiness ni God. Kasi yun yung reason ng kanyang judgment. Diba? Naalala ko sa gym, merong mag-ina na nag-uusap, mag-ina, tapos lalaking anak, yung nanay niya, tapos yung tiyahin niya. Sa lakas-lakas ng boses nila sa jeep. Nagdidiskusyon sila kasi sa sobrang lakas ng boses nila, nakikinig ko na yung buong kwento ng buhay nila. Di ba? Ganon, hindi po ako nagmamarites. Pero sa sobrang lakas ng boses nila. Tapos nag-usap sila, sabi nung lalaki, ayaw nga po pumayag ng tatay ng babae nung ganito na pakasalan ko siya eh. Willing naman namang panagutan yung bata, yung gano'n. So, tapos sabi, hindi nga sila papayag kasi iglesia ni Kristo sila. Kailangan, sabi niya, ako naman gusto kong maging iglesia ni Kristo eh. Ganun, okay na sa akin, magpapakonvert ako para lang, yung buong drama narinig ko na. Yung buong drama ng kanilang buhay. In short, nabuntis ni lalaki, yung kanyang girlfriend, na member ng Iglesia ni Cristo, tapos gusto niya panagutan, kasi yung lalaki, very teenager pa talaga. Feeling ko, siguro kaya rin ayaw pumayag ng mga magulang. But, tapos, yung kanabi ko, happens to be a member ng Iglesia ni Cristo. Dumating na sumagot siya, ay mawalang galang na po, ako po ay member ng Iglesia ni Cristo. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit tingin ko ayaw pumayag ng mga magulang na ipakasal. Ganon. Kasi, yung church, banal. At hindi pwedeng magkaroon ng kasalanan sa church. Ganon yung kanyang description. Ang kanyang description ng holiness is yung church. And you are justified righteous by being a member of the church. Kaya na anong paniniwala nila? Tanging ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang maniligtas. Hindi po ako nagsisinungaling. Nasa writings po nila yon. Nasa theological interpretation po nila yon. Marami kayong makikita mga writings nila na gano'n ang sinasabi. Now, napaisip ako noong time na yon. Ang church, ang holy, ano ang composition ng church? Mga taong makasalanan. Di ba? Sabi dapat hindi raw nag-i-exist yung tapos tinanong siya nung umiinom ka ba? Sabi, opo, umiinom po ako. Naninigarilyo ka? Opo, naninigarilyo ako.
O hindi ka pwede sa Iglesia ni Cristo kasi banal yung church. Di ba? Tayong lahat, sino po ba rito ang aamin na walang ni isang makasalanan sa atin? Kaya nga, that's always the reason why we tell that the church is a hospital for the sick. Kasi naririto tayo, and the first thing, inaamin natin makasalanan tayo. It's not the church that is holy, but the one who saved us is the one holy. Kaya nga tayo nagtipon bilang church, kasi kinikilala natin yung bagay na yon. And that really fascinates me na maglalagay ang tao ng standard ng kabanalan. Pero tatanggalin nila ang kabanalan ng Diyos. And that's one thing. You know one thing why yung mga iglesia ni Cristo ang banal, ang church ang banal sa kanila? Kasi si Jesus Christ ay tao para sa kanila, hindi Diyos. So paano nga naman siya, paano siya magiging fully na? Meron ganun mga arguments. Pero wag natin kakalimutan that our worship is our response to God's forgiveness. Worship is our response to God's love. Kung naiintindihan natin yon sa makasalanan natin puso, then we will continue to respond to God's love. And lastly, mga kapatid, dakila ang buot ng Diyos sa kasalanan. Nakakatakot yun, no? God's wrath is glorious. Actually, yun yung, wala akong mahanap na malalim na translation. Pero, gusto kong sabihin dito, God's wrath is glorious. Matindi ang kanyang galit sa kasalanan. Now, meron pong sinasabi dito sa verse 15, chapter 15, verse 8, na puno ang templo ng puso mula sa kaluwalhatian ng Diyos at mula sa kanyang kapangyarihan. At walang makakapasok sa templo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Now, ano po ang symbolism nito? Now, when I was looking at different commentaries, I am trying to research, yung puso, nagsisimbolo yon ng presence ni God. Diba? So, natatandaan nyo kung paano nagpakita ang Diyos kay Moses. Paano siya nagpakita? Diba yung fire? Diba? Pero walang, if you all go out to the history, to the Old Testament, pinakita ng Diyos ang kanyang presence sa pamamagitan ng iba't ibang, not objects, but reflection. Katulad halimbawa na nagtatravel ng mga Israelites, yung pillar of clouds, di ba? Symbol of His protection. Sa gabi, pillar of fire, di ba? Literally, pillar of fire. So, yun ang kanyang guidance, di ba? Para hindi maligaw yung mga Israelites. At the same time, He shows Himself to visions, di ba? And sometimes He sends angel to talk. To the point, minsan, pati yung hayop magsasalita, di ba? Para yung donkey, nagsalita, ba't mo ba ako pinaparusahan? Di ba? Hinahayaan ng Diyos siya para magdala ng kanyang But nothing can stand the presence of God. Kasi kung nasa harap ka ng Diyos, kailangan masira yung physical na katawan. Kailangan masira ito to be in the presence of God. Because God is so glorious, God is so holy, God is so big, na walang bagay sa presensya niya ang kaya i-contain. And the same thing with our body. Diba? So, one thing that connects us to God is our spirit. Pero one thing that connects us to this world is our physical body. Now, para makasama natin fully si God, kailangan mamatay ng physical body na ito. Kaya nga kailangan natin ng glorified body sa muli nating pagbabalik. Sa muli niyang pagbabalik, bibigyan niya tayo ng glorified body. So, dakila ang puot ng Diyos, ibig sabihin sa kasalanan. Now, hindi, sa Tagalog, hindi sasantuhin ng Diyos. Sasantuhin. Pero, one thing that's hindi palalampasin ng Diyos yung kanyang pag-uukong sa kasalanan.
For Him to reign, kailangan mamatay yung kasalanan. So mga kapatid, ano ito para sa atin? Ano ito para sa atin? Ang poon ng Diyos ay hindi kalupitan. Sometimes, tinitingnan natin ang Diyos na pag nagalit siya, we think that it is harsh. We think that it is... Minsan, iniisip natin pag galit, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun parang ang lupit naman, ano ba yan? Parang wala namang konsiderasyon, parang gano'n eh. Di ba? Gano'n natin. Gusto ng mundo, gusto ng kaaway, na tingnan natin ang Diyos that God is willing to consider everything. Di ba? As long as mahal mo siya, okay na yan. Di ba? Kaya nga ano yung motto ng mga ng woke culture or ng LGBTQ, love is love. As long as nagmamahal ka, kikilalanin ng Diyos yung pagmamahal na yan. Di ba? Ganun ang mundo. Hanggang mahal mo, sige, gawin mo. Kikilalanin ng Diyos ng pagmamahal na yan. Di ba? Pero meron ng criteria yung paraan ng pagmamahal natin. Dapat, ano ito? Good, righteous, noble, commendable. Di ba? Sacrificial ang pagmamahal na to. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag na huwag natin kalimutan na galit ang Diyos sa kasalanan. At ito naman ang gusto gawin ng kaaway. Malimutan natin na galit ang Diyos sa kasalanan. Why? The moment na makalimutan natin ang galit ang Diyos sa kasalanan, kakalimutan din natin ang pag-ibig niya. Wait. Kaya ako nga naniniwala na hindi niya ako paparusahan kasi mahal niya ako. Remember, the two criteria for His love is justice and mercy. Hindi pwedeng mangyari na mahal niya tayo nang hindi niya tayo pagagalitan. Hindi pwedeng mahal niya tayo nang hindi niya ginajudge ang ating kasalanan. Hindi niya pwedeng mahal niya tayo pero hahayaan niya tayo mabuhay sa kasalanan. Hindi rin niya tayo hahayaan na mamahalin niya tayo pero hindi rin natin ikilalanin ang kanyang katarungan. So mga kapatid, huwag natin kakalimutan. I remember there was a great debate before. Yung isang libro na isang author, si Rob Bell, ang kanyang title ng kanyang book, Love Wins. Okay? Sa kanyang libro, ina-argue niya na sobrang tindi ng pagmamahal ng Diyos, nakakalimutan niya na lahat ng tao nagkamali. At the end ng lahat ng ito, mananalo ang pag-ibig. Na walang ipapadala ang Diyos sa impyerno. Alam niyo mga kapatid, ano ang isang bagay na madalas kinakalimutan ng tao? Pagdating sa kung paano siya nabubuhay, nakakalimutan natin na impyerno. Diba? Meron isang writer sumagot, si Francis Chan. Sumagot siya, Erasing Hell. Pinapatunayan naman ni Francis Chan na sa oras na kalimutan mong merong impyerno, kakalimutan mo ang justice ng Panginoon. At pag kinalimutan mo na merong impyerno, kakalimutan mo rin ang habag ng Diyos. At pag kinalimutan mo ang habag ng Diyos, kakalimutan mo din ang katarungan niya. At pag kinalimutan mo ang katarungan niya, kakalimutan mo din ang pag-ibig niya. So kung walang mapupunta sa impyerno, lahat maliligtas, ano pa ang dahilan bakit namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo? Di ba? Ay sasabihin nila, kaya nga siya namatay na siya para sa lahat ng kasalanan. Wala nang pupunta sa impyerno. Sandali. Kung ganun pala ang kayang gawin ng Diyos, di sana hindi na namatay si Kristo, pwede na niya sabihin sa lahat na wala na kayong kasalanan. Di ba? Hindi na kailangan
kailangan mamatay ng Diyos sa krus, ni Kristo, ni Jesus sa krus? Kasi pwede naman palang gawin ng Diyos na walang kasalanan, lahat. Walang impyerno. Di ba? Kaya mga kapatid, pag dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, pag dumadanas tayo ng tighati, dumadanas tayo ng mga challenges sa buhay, huwag natin isipin na napabayaan tayo ng Diyos. There are times that we have to understand na may mga pinagdadaanan tayo because of consequences of certain things that we have decided in our life. And kung nangyayari ang mga bagay na yun sa buhay natin, and that's a perfect moment for me not to forget na mahal ako ng Diyos. Kasi kung walang consequences ang mga actions ko, walang dahilan para sumamba ako sa Kanya. Diba? Walang dahilan para kilalanin ko na namatay ang Diyos para sa akin. Namatay ang anak niya para sa akin. And I'm really, really grateful and thankful. Kaya nga tinuturo ko sa dalawa kong anak that whatever things that you do, lahat yan may consequences. It might be good, it might be bad. Pero hindi mo pwedeng sabihin na walang consequences lahat ng gagawin natin. Diba? Kaya nga sinasabi ko lagi si Shiloh kasi, recently, mahilig siyang magpuyat. Yung gagawin, parang tatay niya. Diba? Yung matutulog siya ng buong hapon, gigising siya sa gabi, doon niya gagawin lahat ng mga assignments niya, mga ano niya. Tapos pag natapos na siya, doon siya maglalaro ng computer games. Tapos matutulog siya mga alas 2 na, gigising siya mga 5 o'clock, 5:30. Pupunta, mag-prepare sa school. Pupunta siya sa school, pag uwi niya ng bahay, kakain siya, maliligo siya, kakain siya, matutulog siya. Ganun yung cycle ng buhay niya. Hindi ko alam kung teenage. Sa bagay, nakikita ko rin yung sarili ko sa kanya. Nung teenager ako, ganun na ganun din ako. Kaya hindi ko rin makuha magalit sa kanya. Iniintindi ko, ano ba yung pwede kong gawin na ma-realize na may consequences yung actions na yon. Kasi dahil sa ganong lifestyle ko nung high school, college, hindi ako nakakapag-isip hanggang hindi tahimik ang lahat ng lahat ng paligid ko. If I would like to think something creative, kailangan walang magulo sa paligid ko. Ganon. Ganun ako mag-isip. Kailangan walang gumagambala sa akin. But I have realized that how I live my life right now is consequences of the things that I have done before. And kung may hypertension ako ngayon, hindi ko pwedeng isisi sa genes ko yun. Di ba? Isisisi ko rin yun sa lifestyle ko. Di ba? And the same thing. Hindi natin pwedeng, we cannot hold God accountable for the things that He allowed us to do. Di ba? Kaya nga, bandang huli, lahat ng bagay pagkabayaran natin. Kaya nga mga kapatid, but again, huwag natin iisipin, kasi ganito lang yan. Gagamitin ng kaaway lahat ng pagkakataon sa buhay natin para makalimutan natin na mayroong Diyos. Lalo na sa mga panahong malungkot tayo, lalo na sa mga panahong nagpipighati tayo, lalo na sa mga panahong may sakit tayo, nangungulila tayo, o dumadalas tayo ng matinding pagsubok. Ano ang sasabihin ng kaaway? Kita mo ang iniwanan ka na ng Diyos. Bakit? Kasi pag gagawin natin maniniwala tayo gano'n, makakalimutan din natin na babalik si Kristo. Pansinin ninyo, sa mga panahon na nag-give in tayo dun sa sarili natin gusto, isang bagay na nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin babalik si Christ. Na babalik si Jesus. Kaya mga kapatid, huwag nating hahayaan na makalimutan natin yun. Huwag natin yun. Mga kapatid, let me close with this. 3 tanong. Handa pa tayo para sa pag-aani sa pamamagitan ng pamumuhay na may pananampalataya at pagsunod? Again, tatanungin natin,
Pag dumating si Jesus Christ ngayon, di ba? Actually, maganda nga yung discussion namin ng kaibigan ko, yung kasama ko sa opisina. Sabi ko, naniniwala ako na pag dumating si Kristo, game over. Lord, give it all. Dumating ka na. Pakita mo na ang sarili mo. Di ba? Iniisip na namin, paano mangyayari yung bilog ang mundo? Di ba? Na sa pagdating niya, lahat makakakita ng kanyang pagdating. Di ba? Parang ako sa isip ko, hindi ko maisip na pag narinig ko sa kabilang side si Jesus Christ, dumating siya. Paano siya makikita ng mga nasa kabilang side? Pero kasi sabi sa Bible, great is the thing, great is what we will see in the clouds and as He comes. Di ba? Walang makakapagdinay na nariyan ang Diyos. Kaya tingnan natin, handa ba tayo dun sa harvest? Pangalawa, tumutugon pa tayo sa kabanalan ng Diyos na may mataintim na pagsamba at paggalang. Mga kapatid, I cannot overemphasize the idea that we need to worship God in all aspect of our life. Ikaw ulit, ipinapahayag ba natin ang kanyang katuwiran sa isang mundo kailangan magsisi bago dumating ang kanyang buo? Isipin natin yung ibang tao. How much do we share this truth to other people? One thing that I would ask you, gano'n nyo kamahal ang ibang tao na handa kayong sabihin na pwede sila mapunta sa impyerno? Alam mo yung nanay ko, isip ko yung nanay ko. Gano'n mo ba kamahal yung nanay ko na para sabihin ko sa kanya, maalam mo pwede ka mapunta sa impyerno? Pero sa totoo lang, hindi ko kaya sabihin sa nanay ko yun. But I'm trying to find courage na ipakalam sa kanya yung katotohanan ni Kristo. Diba? Pero naman tayong arrogant. Ma'am, kuya, mapupunta sa impyerno. It's not like that. We tell it as we give hope to other people. Isipin natin ito mga